ang mga unang balita sa umagang ito. 4 na lalaking napatay ng mga pulis sa shootout sa Navotas. May balak naman ng mga hold up ng gasoline station sa lugar, batay sa intelligence report. Exclusive! Tindero ng sigarilyo, patay matapos saksakin sa loob ng pampaserong jeep. Motorsiklo, sumalpok sa likuran na nakaparad ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Isang patay. Patay na inahing baboy at 80 kilo ng katay ng baboy nasabat sa Pasay. Taksinugan sa bagong baryo sa Caloocan City, nilamon ng apoy. At sa balitang Hollywood, directorial debut ni Madonna nag-premiere na sa New York. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita! Ako naman, Rodgravio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Inaalam na ng mga otoridad kung anong grupo ang kinabibilangan ng 4 na hininalang hold-upper na napatay po sa shootout sa Navotas. Base sa intelligence report ng pulisya, balak umano ng 4 na suspect na mang-hold-up sa isang gasoline station bago nangyari ang engkwentro. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Ang dapat sana'y mapayapang checkpoint sa C3 Bridge sa Navotas na uwi sa madugong engkwentro sa pagitan ng mga pulis at 4 na hinihinalang hold-upper alas 11 kagabi. Sakay ng tricycle ang mga sospek ng tangkaing pahintuin sila ng mga pulis sa kanilang checkpoint. Pero imbis na huminto, lalo bang pinaspasan ng mga sospek ang pagpapatakbo ng tricycle. Dito na raw nagsimula ang habulan at palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at sospek. Habang sinusundanan nila, pinaputukan sila. Hanggang sa natamaan nga si Santillan at saka yung mobile may tama, yun, wala na silang option kung hindi bumaril din. Dinala sa Tondo General Hospital ang 4 ng sospek pero dead on arrival na sila. Kinilala ang 3 sa 4 na nasawi na sina Norman Centones, isang alias Makmak at alias Kawel. Tinamaan naman ng bala sa braso si Pio Roberto Santillan. Ayon sa intelligence report na natanggap ng Navotas Police, plano ng mga sospek na hold-upin ng isang gas station sa Honorio Lopez. Pero iginiit ang mga kamag-anak ng mga sospek na hindi hold-upper ang mga mahal nila sa buhay. Lalong wala raw sila kakayahang makipagsabayan sa mga pulis. Wala naman po talagang dalang mga barel. Nagiinuman po yan sila sa bahay namin. Kaya po yan umalis sa amin kasi birthday po ng barkada nila. Nag-text po na sunduin. Pero ayon sa pulis, matibay ang ebidensya makapagpapatunay ng katotohanan. May na-recover naman yung ating investigador na 2 caliber 38, isang ice pick, saka isang I think samurai ata yan. Patunay na armado sila. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, batid ng pulisya na tataas ang insidente ng hold-upan, kaya naman lalo para nilang paigtingin ang kampanya kontra krimen. Ito ang unang balita mula sa Navotas. Bernadette Reyes reporting. Sa Pasay City, nasabat ng mga otoridad ang isang patay na inahing baboy at 80 kilong katay ng karne ng baboy. Dinala na ang mga karne sa CCP complex para ipakain sa mga buwaya. Ang report mula kay Ian Cruz. Dahil sa tip ng isang informante, nasabat ng mga elemento ng City Veterinary Office ng Pasay ang mga karneng baboy na ito. Pasado alas 10 kagabi sa tramo Pasay City. Isasakay na sana sa tricycle ang mga hot meat nang masabat ito ng mga otoridad. Pero ayon sa tsuper ng tricycle, sumakay na yun. Sabi sa akin, doon tayo sa Nang buksan ng jeep na nanggaling pa ng Lemery, Batangas, bumulaga sa mga otoridad ang isa pang patay na inahing baboy. Kasama nito ang 6 pang tila hinang-hinang mga inahing baboy. Pagdating dito, lipat kagad yung naka-chop-chop na lipat kagad sa tricycle. Hinahabol pa nga namin, pati itong jeep. Dahil tutuloy na sa slaughterhouse para hindi malaman na may kasamang patay. Buhay yung nasa taas eh. Depensa naman ang biyahero ng mga baboy. Ano sir? Sa biyahe ko namatay puno ang karga ko eh. Ang mga katay na baboy, di rin naman daw nila ibebenta dahil sa bahay daw nila ito gagamitin. Pero wala sila na ipakita kukulang dokumento para ibiyahe ang mga baboy. Inihanda na ng mga otoridad ang kukulang kaso laban kay Bitang. Lalo na paigtingin ng City Veterinary Office ang pagbabantay laban sa botsa, lalo pat Meat Safety Consciousness Week ngayon.
dinala sa isang Crocodile Farm sa CCP complex sa mga botsa na ginawang maagang almusal ng mga gutom na buhaya. Ito ang unang balita mula sa Pasay City. Ian Cruz reporting. Patay ang isang lalaki matapos saksakin sa loob ng isang pampaserong jeep sa Marikina City. Pinagalap na ng mga otoridad ang suspect. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Sigawan ng unang naulinigan bago tuluyang bulabugin ng kaguluhan ang tahimik na barangay na ito ng Santa Elena, lungsod ng Marikina. Ang krimen naganap pasado alas 10 ng gabi sa loob ng pampaserong jeep na ito sa kalye ng De La Paz. Ang biktima, duguan ng aming abutan. Hindi na ito naitakbo sa pagamutan at idineklara ng dead on the spot. Lumilitaw sa investigasyon ng Marikina Police Criminal Investigation Unit na inundayan ang saksakan lalaking kinilala sa alias lamang na Ricky Waway sa loob ng pampaserong jeep ng isang hindi pa nakikilalang lalaki. Isa raw tindero ng sigarilyo ang biktima na ayon sa mga kasama may nakasagutang isa pang lalaki sa lugar din ito ilang minuto bago maganap ang krimen. Bumangon ako. Pagbangon ko, sabi ko, bakit? Nagmumura siya eh. Sabi niya, may napansin ako, parang may lumiko ron sir, nakaputi, ang bilis. Hindi mo kilala yun? Hindi ko kilala sir, ang bilis eh. Sa tama ng saksak sa biktima, di raw ito talaga bubuhayin. Bali dalawa sa kanang dibdib. Dalawang tama na sa kanang dibdib. Iniimbestigahan ngayon ng mga pulis kung sino ang nakagalitang biktima na posibleng nasa likod rin ng krimen na ito. Inimbitahan sa presinto ang dalawa pa sa mga kasama ng biktima sa loob ng pampaserong jeep nang ito'y saksakin sa layong makakuha ng karagdagang impormasyon sa suspect. Ito ang unang balita sa Marikina City. Emil Sumangil, reporting. Nilamon ng apoy ang isang tapsilogan sa Bagong Barrio, Caloocan City. Mabuti na lamang at hindi nadamay ang mga kalapit na bahay. Narito ang report ni Oscar Oida. Sa kipot ng daan, sabayin mo pa ng mga naggalat na mga uzi sa kalsada. Di katakatakang mahirapan nga ang mga truck ng bumbero na makalusot para respondihan ng isang tapsilogang nasusunog. Tinatiyang alas 3 sa madaling araw nang tupukin ng nangangalit na apoy ang tapsilogang ito sa may barangay 133 Bagong Barrio, Caloocan City. Siyempre, nagulat din ako. Biglang alimpungat. Ito ko, maapoy na yung ilalim. Di na kami makababa. Unang rumesponde ang mismo mga naninirahan sa lugar. Gamit ang mga hose at timba, tulong-tulong nilang pinatay ang apoy. Umabot naman ang mga bumbero, pero ayon sa kanila, mas napaaga raw sana sila kung di ganoon kadami ang mga sasakyang nakaparada sa daan. Wala namang nasaktan sa insidente at di rin naman nadamay ang mga katabi nitong bahay. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Ito ang unang balita sa Caloocan City. Oscar Oida, reporting.